Hi guys, welcome to this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. Ay, wala nang delay. Maging ano ka na happy-go-lucky. Or kung meron magta-take ng action sa'yo, makapag-take na siya ng action. Or kung ikaw man to, ay ka ba to? Makapag-take na action, hindi na na-delay. Yeah, that's you. It's you. Kasi, bakit? Ibig sabihin niya, nakawala ka na sa restriction sa mga nagpapadelay sa iyo, sa lahat ng mga nagre-restrict sa iyo, naka-recover ka na, o kumbaga nawala na yung mga anything na nagpapadelay, lahat ng mga nagre-restrict sa iyo para gawin ang gusto mo, para i-pursue ang goal mo, para maging happy-go-lucky ka, mamuhay ka ng, alam mo yung buhay na exciting na buhay, maging gano'n na yung buhay mo, na passionate ka, active, energetic, hindi ka nag-hold back, hindi ka na napipigilan, ganun, sa kung ano yung mga gagawin mo, kung ano man yung lalakarin mo, kung ano yung pupuntahan mo, ganun. Upright, that ba tong karma? So it's in reverse. More clarification with this Eight of Pentacles here. Actually, merong mag-e-effort sa'yo continuously. Or ikaw itong mag-e-effort. More clarification with this. Ikaw ba itong Eight of Pentacles dito? So it's not you. Meron talaga mag-e-effort sa'yo na tuloy-tuloy. Ano yung gagawin niya towards you? Babalik siya. Meron siya ginagawa na bumabalik o pinapabalik o babalik siya. Yun ang ginagawa niyang tuloy-tuloy. Ano ba yung ginagawa niyang tuloy-tuloy? Binabalik niya sa'yo. Tuloy-tuloy yung ginagawa niya kasi binabalik na daw sa'yo yung na-stagnant siya. Ikaw ba may kagagawa kung bakit siya na-stagnant? It's not you. So, kahit pabalik niya sa'yo, hindi naman sa'yo babalik yan. Hindi naman ikaw may kagagawa niya. Ikaw bakit siya na-stagnant? Ano yung ginagawa niya? Witchcraft? Witchcraft Witchcraft po. Hindi naman babalik sa'yo yan kasi hindi naman ikaw may gawa niyan. So, yung pinapabalik. Wala ka. Hindi nga ikaw ang gumawa niyan sa kanya ng witchcraft. Hindi ka witch. Ibig sabihin, if you're not a witch, hindi ka gumagawa ng witchcraft. Siya yung gumagawa ng witchcraft. Pinagbibintangan ka niya, witch ka. Siya yung witch Tapos magbintangan ka nga, ikaw ang witch. Oh my gosh. Witchcraft na ginawa mo sa kanya. You know what? Pag sa side ng light, hindi gumagamit ng witchcraft, hindi gumagawa ng mga spell, hindi gumagamit ng mga anything na ginagamit ng mga witches o ginagawa ng witches or wizard. Nasa side ng God. Kasi alam ng mga na mga sumunod ng God, mga totoong servants of God o mga totoong people of God, no? Na yan ay kakapahamak ng soul nila sa impyerno pag yan ang gawin nila, yung witchcraft. Alam nila na pinagbabawal yan ng God, na may hatol ang God yan, may impyernong kaluluwa. So, ba't gagawin ng nasa side ng God yan? Sila lang nakampo ni Satanas na dahil sa greediness nila at kasakiman nila at inggit nila, gumagawa sila ng witchcraft. Kadalasan yan ang reason nila. Dahil umiira yung pagkasakim nila. Kadalasan, o inggit. Ikaw daw may gawa. Hindi ikaw may gawa. Kahit anong pabalik niya sa'yo, kaya nga tuloy-tuloy ang ginagawa niya para bumalik daw sa'yo. Hindi naman ikaw may gawa niyan sa kanya. Kung bakit siya na-stagnant. Sino na pa-stagnant sa kanya? Anghel? Anghel na pa-stagnant yun Ano kalabanin ni Anghel? Anghel na pa-stagnant dyan. Na-stagnant daw siya, Kasi pabalik sa'yo.
Afterlife, puro pa siya pagdurusa sa impyerno. Witchcraft yung ginagawa niya. Di ba? Ano sabi na agad sa Bible? Ang mga gumagawa ng witchcraft and sorcery, ang mga napapractice niyan, pag namatay yan, doon sa portion na lake of fire na may sulfur, ilagay ang kanilang kaluluwa. That's not a joke. Nasa Bible yan. So, pinapapatay pa nga ng God yun eh. Meron pating verse na Exodo. No? So, Exodo 22:18. I think 22:18. Basta Exodo siya. Na sabi ng God, patayin ang mga mangkukulam. So, anong tingin niya sa sarili niya? Hindi siya mangkukulam. Witchcraft na ginagawa niya, mangkukulam siya. May mga pinagsisiyan to, nag-grief kasi na-stagnant siya. Unstable siya ngayon. Parang nagsisik to ng gusto niya makarma ka. No? Through paggawa niya ng witchcraft. May ganun bang karma? Gusto niya makarma ka, hindi nga siya kahit anong gawin niya sa'yo, hindi nga bumabalik sa'yo, hindi naman ikaw nang gumawa sa kanya ng witchcraft, kung bakit siya na-stagnant, hindi yung witchcraft, anghel ang may gawa nun sa kanya kung bakit siya na-stagnant, kasi gumagawa siya ng witchcraft, kaya pinastagnant siya ng anghel eh. Afterlife yan, parusa doon sa impyerno, abutin yan. So ayan o, kaluluwa niya, magdusa niyan doon. Ganyan maparusa ang God. Sa mga salbahe na yan, sa mga kampo ng kadiliman na yan, tingnan nyo. Hindi siya gusto niya makarma ka through witchcraft. Actually, yung ginagawa na ng witchcraft, kung sakaling napiste nila yung tao, hindi karma ang tawag dyan. Ang sinasabi ng karma niya. Kasi tumalab yung witchcraft nila. Hindi yun karma ang tawag doon. Sila ang tunay na makarma at silang parusahan doon sa impyerno ang kaluluwa nila afterlife. Forever sila magdusa dahil sa witchcraft na ginagawa nila. Ang karma na tinatawag, natural yan. Kunwari, may sinalbahe ka, may niscam ka. Ngayon, kunwari, ay nagkasakit ka dahil lang niscam ka. Kunwari, gano'n, no? Yun ang karma. Walang ginagawang witchcraft sa yung kapwa mo o anything. Kasi yung God, celestial being, nagparusa niya sa'yo kasi dahil nang-scam ka. Hindi dahil gunawan ka ng witchcraft, yun ang karma. Ito, hindi yan. Kung gagawin ka nila ng witchcraft, black magic, hindi karma ang tawag doon. Ang tawag doon, ginagawan ka nila ng deceit, evil, witchcraft, sila ang tunay na makarma. Pati kaluluwa nila, parusahan sa impyerno. Yan ang katotohanan. May regret ba to? Nagre-regret? So yes, may regret siya. Dahil, ano yung kina-regret niyan? Dahil sa positive ka na. Dahil inspired ka na. Dahil hindi mo na in-isolate yung sarili mo. Dahil hindi ka na aloof. Hindi ka niya na-control na. Anong kina-regret niya dahil dyan? Dahil hindi niya tinuloy-tuloy yung witchcraft niya? No. Dahil Dahil hindi niya ginalingan ang paggawa ng witchcraft. Dahil hindi niya ginalingan yung paggawa ng witchcraft, di ba? Very baluktot na. What a fool! What a fool! Ganon. What a fool! What a crook! Ganyan siya, crook. Malaman niya yan pag nandun na siya sa impyerno. Dahil may impyerno yan. Hindi yan makaligtas sa parusahan ng God. Witchcraft yan ginagawa niya. So, malaman niya kung gano'n siya fool pag nasa impyerno siya. What a fool! Para fool talaga. Yung isipin mo yung paparusahan yan, forever siya sa impyerno. Para fool talaga. Yan. So, journey. So, you're on a journey na, alam mo, nabibuild yung confidence mo, self-confidence, and yung journey na yan ngayon na tinatahak mo ay patuloy ka nagtatransform. Of course, may butterfly dito. And courageous ka to show your real self, or kahit yung maglakad ka sa kalsada na alam yung confident ka na
wala kang pake sa kung ano yung iniisip o ninaano ng iba. Alam mo, hindi ka anxious, hindi ka naiilang, hindi ka nahihiya. Confident ka na maglakad. So, ano nga naman yung sa iba niyan, di ba? Lahat naman ay malaya na maging sila o ipakita yung totoong sila. Hindi naman sa attention seeker ka. May freedom ka na pakita yung totoong ikaw, na to be you, o di ba? Ano masama doon? Di mo naman kailangan na maging ibang tao eh, para lang magustuhan ng iba eh, di ba? Para lang maging, ano ba tawag doon? Para bibilib sila sa'yo. Just being a real you, no, na confident ka. Kung sino ka, kung ano ka talaga, kung ano ka, kung ano ka, na hindi ka nahihiya, na may freedom ka, no? Malaya ka na gawin ang gusto mo, na maglakad sa daanan na hindi ka nakukontrol, hindi ka na mamanipulate, hindi ka na mamanipulate ng mga gossips and alam niyo na mga gaslighting, any manipulations ng ibang tao. Kasi yan ang ginagamit nila to control. Lalo yung confidence ng isang tao, yung self-esteem. Through gossiping, through gaslighting, that's manipulation, you know. Para mahiya sa kanila, i-gossip nila. Minsan padinig pa sa'yo na pinagkakwentuhan ka nila, tapos magtawan-tawanan. May mga ganyan eh. That's manipulation. Para bababa ang iyong self-esteem or self-confidence. And they think highly of themselves. Very manipulative. So, more information sa'yo. Ano pa yung embody mo energy right now? You are strong. Inner strength, inner stillness, rooted. Matatag, matibay, very strong, no? And full of love, surrounded by loving energies, and may mga, mukhang hindi lang ikaw nag-transform, may mga nag-transform because of you. So there is, may mga nagbago, may mga nag-transform because of you, because of your love, affection, care, you know, kung ano man yung ginawa mo para mag-transform sila into a loving person, empathetic, like you. Nakita niyo yung butterfly dito, naging pink, no? Pink yung butterfly. Siguro kung dati black ito, naging pink siya, guys. So, ibig sabihin yung nag-transform, nagbago, naging loving, care, affectionate, empathetic. Hindi na sila evil, no? Hindi na evil yung thoughts nila, hindi na evil yung heart nila, hindi na inggitira, hindi na greedy. Hindi na selfish. Ganun, guys. Diba? So, yan. So, sino mag-benefit niyan? Dahil nag-transform sila? Sila din. Bakit? Dahil sa pagbago na pinili na magbago, mag-transform, to change their heart. Yan na yung way nila, parang ticket nila papunta sa langit. Kasi nagbago sila eh, no? Pagpatuloy lang nila yan at masibang kanilang kaluluwa. Ang laki ng naitulong mo sa kanila. What if that's it? So, unstable siya. Parang hindi confident, hindi komportable itong tuloy-tuloy ginagawa sa witchcraft. Gusto niya makarma ka. Gusto niya makarma ka through yung ginagawa niyang witchcraft, pero hindi karma ang tawag dyan. Gusto niya makarma ka daw. Para pag natablan ka, sabihin niya nakarma siya. Baluktot kasi siya eh. Pero, kunwari, kung natablan ka man dati, o lately, o ng mga ginagawa niyang witchcraft, hindi karma ang tawag doon. Yan nga, explain ko rin. Ang karma na tinatawag, walang ginagawang witchcraft sa isang tao. Sa pamagitan ng ganyan.
Siya ang makarma. Kasi siya may ginagawa sa yung masama. Pati kaluluwa niya, parusahan ng impyerno. At kung nasabi yan, basahin niya sa Bible. Para alam niya kung anong rules ng God, kung anong patakaran ng God. So, the Empress, kung anong hatol ng God, sa kagaya niyang witch, gumagawa ng witchcraft. Anong hatol ng God sa kaluluwa niya, saan siya lagay after life. Ay siya like of fire, no, sulfur man. So, Queen of Swords and the Empress. Bitter, may bitter sa'yo guys, oh. May bitter sa'yo dito na gusto kang pigilan. Ito na yun, ito yun. Si Empress in reverse. Huwad to siya guys. Maring copycat ito. Pretender, nagkukunwari. Bitter siya eh. Bitter siya sa'yo. Itong fake Empress nito. Ginagaya-gaya ka siguro nito. May ginagaya-gaya to. Fake Empress. Hindi siya confident kung ano yung totoong siya. Manggaya-gaya siya. Bitter, cold, unemotional. Gusto kang pigilan. Gusto kang kontrolin. Baka tingin niya pa sa sarili niya celestial being siya. Na witch man siya. Ampun siya ng kadiliman. Baka tingin niya sa sarili niya ano pa siya. Chosen one? Sugo? May sugo ba ganyan? Hindi. Nainggit ba yan sa'yo? Oo, nainggit siya sa'yo. Inggit. Oo. Ang chosen one, ang sugo, hindi umiira lang yung inggit sa mga ganyan. Ang mga celestial being, lalo kung masinugo dito, o kay chosen one lang, hindi umiira lang inggit. Instead, empathy ang umiira sa mga yan. They're willing and driven to help the victim, the people of God, yung mga kawawa, mga biniktima na makagaya nilang kampo ni Satanas. I'm just telling the truth here. Kahit mga atake pa sa akin ng witchcraft yan, baka siya nang susunod sa mga pinarusahan na doon sa impyerno. At yun naman ang hinahanap niya. So yan, patience. Kampo ni Satanas yan. Padiliman yan. Witch wizard din yun. Mira yung inggit nyo. Evil talaga siya. So, patience. Mukhang may nakaset ng oras na kailangan mo lang mag-antay, no? Habaan mong pasensya mo, ganun. At meron kang inaantay ng oras. Ano kang inaantay mong oras? Na kailangan mo ng patience para habang inaantay yung tamang oras na yan ay kumbaga relax ka lang muna, habang inaantay yan hindi ka nagmamadali yung gano'n mangyari yung kung ano man yung nakaset na oras. Ano yung nakaset na oras sa'yo? Ito yung may mission ka, may pupresent kang mission, may gagawin kang mission, may kikiri kang mission na very courageous ka and pure and sharp and clear yung mind mo kasi may sword din naman dito. You're powerful and strong to carry your mission. Okay? So, ganon. That is mission. No, umpisan mo, gagawin mo pag sa tamang oras. Mag-aano ka pati, mag-aaral ka ng mga profound knowledges, mga kaalaman to ng mga malalalim guys. Hindi to basta-basta makikita ng ibang tao. Kasi ikaw may key ka para mabuksan yung mga profound knowledges niyan para malaman mo yan, ma-discover mo, mapag-aralan mo. Kasi ibig sabihin, you have a mission na related sa ganyan. Kailangan mo pag-aralan yan, no? Para sa mission mo na to. Ganyan. Ganyan siya. So, ano pa? Ay, mamuhay ka din ng abundant, napakasagana na buhay. Maybe you'll share it sa mga animals, sa mga kawawa siguro, kahit kawawang mga tao. And then the youth,
Ito na yung inaantay mo eh. Parang nag-aabang ka na lang eh. Nag-antay ka na lang. Parang nagpapahinga ka. Ready ka na. No? Ready ka na. Parang siguro konti na lang itong panahon. Antayin mo. Or basta kailangan mo pa mag-antay. No? Kailangan mo ng patience. Kasi nag-antay ka pa eh. No? Kung ano itong inaantay mo na darating na to. Naumpisahan mo. Which is your mission. Okay? Ikikerry mo mission. At ang magkaanak ka. Yan pati yan. No? Magkakaanak ka. There's child here. Magkaanak ka. May plano ang God dyan sa magiging anak mo. Okay. Mukhang may kasalan na mangyayari. May kasalan. And ay, lady, may mga ibon dito, may ibon din dito. So talagang marerelax ka, ma-rejuvenate, ma-heal, no? You will live in a place na may mga ibon, no? Or palagi ka sa places na may mga ibon dyan sa lugar na yan at talagang makatulong yan para mag-heal ka. And mamuhay ka ng positive and inspired with your person or with your future partner or with your person kung meron ka ng person o kung wala pa o kung meron man na person na makakasama mo ay yan na yun, yung makakasama mo, okay? So ganon. At full of love, harmony and balance yung inyong pagsasama and positive and inspired kayo. Maybe maging popular or maging famous kayong dalawa. Pwede din kasi may stars naman dito. So yan. O maging positive and inspired. More clarification with this four source here. Ito yung mga gustong pumigil, humadlang, o mga jealous or pwedeng envious, no, na people na gusto kayong hadlangan, harangan na parang puno ng inggit o selos, na gusto kayong hadlangan. Hindi siya makapagbuo sa'yo ng binubuo sa'yo, hindi niya maibigay sa'yo siguro mga negativity, envy, mga ganyan, jealousy, any forms of negative energies, no? Towards you. Ito yung mga sinesend ko sa yung mga, siguro mga demon, no? Sa kampo ng kadiliman yan. Kita mo motivated ng inggit o jealousy, mga ganyan. Full of negativity, mga yan. Ayan o, hindi nga makalapit sa'yo. Bakit? Hindi niya may buo sa'yo. Kasi protected ka ng liwanag. Protected ka na ng liwanag. And parang ganito ka na, nasa loob ng coffee na parang shield yun siya sa mga spell, negativity, no? Hindi makapasok sa'yo. Parang ganyan din, no? And merong liwanag na katuon sa'yo, galing sa kalangitan para hindi makalapit ang mga evil forces nito. What if I say, ding, 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 ding. Ano ka? Nine of Wands. May mga nalaman to na naging defensive kasi, no? Itong mga to, may nalaman sila, naging defensive sila. Defensive, guarded, may nalaman sila. Temperance. Instead na magbago, anong ginagawa nila? Gusto pa nilang patunayan na makapangyarihan sila, na powerful sila, na kampo ni Satanas, no? Sa kanilang mga witchcraft at mga scheme and deceit. So talaga, they will end up in hell. So ginagawa nila. Temperance, Three of Swords. Na itong ex mo, ay naka-align yung dalawa. May nalaman sila, naka-align ka ng ex mo. Ano naman sa kanila? Yung ex mo ay naka-align kayong dalawa. Ano naman sa kanila? At nalaman din nila na yung mga sinisent nila, yung mga sinusuyuan nila, hindi na makapang-atake. Right? Hindi. Na yung mga hinihilingan nila, meron silang winiwishan. Mukha nga, yung winiwishan nila o hinihilingan nila ng mga evil forces like devil, hindi na makapang-atake.
Kaya defensive sila. Mukhang Queen of Wands yung kanyang energy. Hindi na daw makapang-atake niya ng manalangin kasi defensive siya. Doon siya magiging defensive pag yung mapunta na sa impyerno ng kaluluwa niya. Kasi doon naman siya mapunta eh. Kasi, ano ba yan? Nagbenta ba yan ng kaluluwa sa devil? So yes, nagbenta siya ng kaluluwa sa devil. Yun ang tatakutan niya kasi afterlife, diretso na siya sa impyerno, ang kaluluwa niya. Doon na yung hatol sa kanya, forever, eternal siya doon sa impyerno. Yun ang katakutan niya. Excited to. And passionate to. And positive, brave na mga atake ng isip mo. Paano ba? You're protected, you're shielded. By heavenly realm. Kasi ikaw, you're not a witch, you're not a wizard, you're not evildoer, you're not you're not a deceitful, scheming. Kaya talagang supported ka ng light, guided ng light, liwanag ng celestial beings. Cold siya, cold siya, cold and emotional towards you kasi ikaw ang gustong-gusto ng person mo eh. So bakit ipilit ang sarili niya kung di siya gusto ng person mo? Kontrabida nga siya eh. Kontrabida siya. Kontrabida siya. Against siya sa inyong relationship, sa inyong union ni person mo. Kaya may ginagawa siyang deceit. Para matanggal din yung hurt, yung sakit. Bakit siya masaktan? Nagsiselos nga siya. Nagsiselos siya kasi hindi siya nagustuhan ng person mo. Dahil doon, mukha nga. Dahil tuwing lalapit siya sa person mo, lumala yung person mo. Tama. Ba't siya kasi pagpipilitan yung sarili niya kung ayaw? Pag ayaw, edi wag. Madami pang tao sa mundo. Baka kung sino may gusto sa kanya, ayaw niya. Kung sino yung ayaw sa kanya, yun ang gusto niya habol-habulin. Edi mas nasaktan lang talaga siya. Diba? May tip yan eh. Kung sinong mahal ka, para masaya ang buhay, no? Kung sinong mahal ka, at gusto kang makasama, yun ang best choice. Para sa akin, ganun ako mag-ano. Kung sino ang gustong makasama ko, kung sino ang mahal ako, dito na ako. Kung gusto ko naman siya makasama, di ba? Kaya yun, kung ayaw, edi wag. Wala tayong magawa. Gano'n lang yun. Sana, to the point na nagbenta siya ng kaluluwa niya. O sino kawawa? Siya din. Hindi siya kawawa ngayon. Dahil hindi pa na. Dahil kung may mapinagdaanan mang worse siya nung hindi maganda, nasaktan man sa love life, may mas worse na parusa sa kanya, impyerno. May impyerno siya sa kabilang buhay. Yan, takutan niya. Kasi eternally. Tinding parusa doon. Hindi pa niya na-experience dito sa mundo kahit anong panghirap na pinagdaanan dito sa mundo, kahit anong pain, heartbreak, mas matindi yung parusa doon sa impyerno. Walang may kumparang sakit o pain na dinadanas ng tao dito pag nandun sa impyerno. Ilang times fold, million times fold. Siguro yung suffering doon sa impyerno. So, yan. Basahin yung warning Jesus Christ about sa impyerno kay matindi ang parusa doon sa mga nandun sa impyerno. Yan, dadanasin niyo na yun doon sa impyerno pag namatayan. So, book. Walang ibang may kagawa niyan. Siya ang may kagawa niya sa sarili niya. Hindi siya tulad ng sa impyerno kung hindi siya gumagawa ng mga witchcraft at evil. Kung hindi siya evil doer, no?
Lalo at witchcraft, nagbinta siya ng kaluluwa niya. So, sino sisihin niya? Sarili niya din. So, yan. Book. 10 of diamonds and sight. Mamisti pa siya, mahalit pa siya dahil greedy siya, ingitiran siya. Ingitiro, ganun. Book. 10 of diamonds. Sight. Injustice pa yung ginagawa sa'yo. Magtatanim-tanim ka sa paligid ng bahay mo, ganun. Tapos maging abundant, maging prosperous na yung buhay mo, ganyan. Maging gano'n ang buhay mo. At protected ka ni Jesus Christ. Siyempre, pagka-obedient ka sa God, umiwas ka sa paggawa ng masama, hindi ka scheming and deceitful, hindi ka witch or wizard, ay talagang nasa side ka ng liwanag, nasa side ka ng God. Pero pag ikaw ay greedy, kasi Jesus Christ, o witch man, wizard, basta kampon ka ng kadiliman, o kaya kahit greedy lang, ay kasi Jesus Christ, ano sabi ni Jesus Christ, ang mga greedy hindi magmamana na aking karian. Ayaw niya tanggapin sa karian niya, yung mga greedy. Yan pa yung witch o wizard. Tanggapin niya yan. Ano warning ng God? Doon nga yung tatapon sa impyerno sa lake of fire, yung luluwa ng mga witch or wizard eh. Yung mga gumagawa ng witchcraft na yan, yung sorcery eh. Anong ginawa niya instead na magsisi, magbago? Anong ginagawa niya? Patuloy ginagawa niya witchcraft. Gusto niyang patunayan makapangyarihan siya. Powerful daw siya. Salbahe. Meron mga salbahe. Meron mag-offer sa'yo dito ng cup of love. Gusto niya ng relationship with you. Kaya, pinipiste niya, no? Pinipiste ka niya, pinipiste niya yung connection niya siguro ng person na to. So, yan, mice. O, merong ano dito, mice. May alok tong person na ito. Itong person may mag-offer siya ng cup of love na doon kayo titira sa. Siguro may mga palayan yun doon. Sa lugar na yan, doon kayo titira at mamuhay ng payapa, peaceful, tahimik, komportable, relax, maliwalas yung paligid, no? So, fresh yung surrounding. And, may mga daga daw doon. May mga daga daw doon. Ayan. And, whip. Puprotektahan ka nito. Kaya may whip dito para mamuhay ka na masaya, na magkasama. Ayan. Para maingatan, malagaan ka niya, maprotektahan ka niya, no? From anything na makapagpalungkot sa'yo, makapagpasad sa'yo ba? Para masaya ka, masayahin ka, masaya kayong dalawang masasama. At ang magiging anak ninyo. So, ayan. Eto na lang for collective reading, guys.